Ipagpapatuloy bukas ng House Justice Committee ang impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Tatalakayin ang alegasyong pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at ng kanyang pamilya. Para sa Express Report, nasa linya ng telepono si Marian Enriquez. Marian, sino-sino ba ang ipapatawag sa hearing bukas? Ruth, pinatatawag sa pagdinig bukas ng House Committee on Justice ang National Bureau of Investigation o NBI. Yan ay para talakayin ang resulta ng kanilang investigasyon kaugnay sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Congressman Martin Romualdez. Tatalakayin din kung bubuksan ba o hindi ang green box na naglalaman ng mga dokumento ng mag-asawang Duterte Carpio mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Kahapon nang maghain ng reklamo ang asawa ni VP Sara na si Attorney Mans Carpio laban kay BSP Governor Eli Remolona Jr. at AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura. Gayun din yung apat na kongresista sa House Justice Committee na sina Representatives Jervy Luistro, Percy Sandanya, Shal Jokno at Leila De Lima. Kaugnay yan ng pagsasapubliko ng bank transactions o bank records nilang mag-asawa sa impeachment hearing. Pero ayon kay Committee Chairperson Jervy Luistro, hindi makaapekto ang reklamong yan. Tuloy lang daw ang impeachment proceedings hanggat walang ibinababang temporary restraining order o TRO ang Korte Suprema. Ruth? Marian, una na rin sinabi ng Justice Committee na posibleng bukas na yung huling hearing, kaya inaasahan ba na bukas na rin sila magbobotohan kung may probable cause ang mga reklamo laban sa bise? Tama ka, Ruth, kung wala nang hihiling pa ng dagdag na pagdinig, inaasahan ngang magbobotohan na ang komite bukas kung may probable cause o wala yung dalawang impeachment complaints laban kay VP Sara. Muli rin magpupulong yung Justice Committee para sa pag-aproba ng committee report at pag-uusapan yung articles of impeachment na itatransmit sa plenaryo. Sa Lunes naman po yan, sa May 4, bibigyan ng kopya ang lahat ng mga kongresista para pag-aralan ang committee report at articles of impeachment. Gayun din yung mga complainant, maging ang respondent na si VP Sara at sa May 11, inaasahang pagbobotohan kung i-impeach o hindi si VP Sara sa plenaryo. Kung sina Teachers Party List Representative Antonio Tino at Bicol Staro Party List Representative Terry Ridon ang tatanungin, boboto silang may probable cause ang mga reklamong impeachment laban kay VP Sara bukas. Narito po yung kanilang mga pahayag. Malinaw na malinaw. Na-confirm na yung mga undeclared bank accounts. No? Malinaw, wala yung sasalin. Nilulusot ngayon na nasa others daw. Pero ang layo naman ng amount. So, bilyones versus 88 million. I'm quite certain a lot of members of the Justice Committee will vote for probable cause tomorrow. Hindi ho yan smoking gun. Nuclear bomb ho yan. Kasi 6.7 billion in total transactions, 4.4 billion in inflows. Yan po ang Express Report ni Marian Enriquez. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.